So, andito po sa harap natin si Skytown. Ito yung bagong unit from Kimco. So, number one, pag-usapan muna natin yung specs niya. So, number one, ang kagandahan dito, sa base price niya, ABS na siya. And hindi lang basta-basta ABS. Normally kasi sa mga gantong unit na 150, harapan lang yung ABS. Si Kimco dual. Dual na pala. Dual ito. ABS siya, harap-likod. Aside doon, saan ka makakita, nilagyan pa siya ng traction control. Nakita natin mga kabiyahe yung latest model ni Kimco. Ito nga yung Skytown 150. So titingnan natin sa loob at ipapakita ko muna sa inyo mga kabiyahe yung exact lugar nitong pinuntahan natin ngayon. Itong nakikita nyong highway, ito yung Daang Hari dito sa Bacoor. So ito yung, pag nakita nyo itong building na ito, ayan, yung Yamaha at yung Shell, ayan yung Shell, yung Yamaha, pag nakita nyo yan, at yung Aprilia Daang Hari, tapos yung Repson, ayan. Dito lang tayo mga kabiyahe. Dito tayo papasok, papunta doon sa outlet ng Kimco. At meron tayo ditong dadaanan si Sir Guard, ayan. Ayan, nagpapaalam lang tayo, pumunta doon sa Kimco. Doon sila sa dulo. Tara, tingnan natin yung bagong unit ni Kimco. Tara mga kabiyahe, let's go! Ito na mga kabiyahe, yung ating sinasabing bagong unit ni Kimco. May dalawang unit tayo dito. Itong white at saka itong glossy brown siya mga kabiyahe, pero medyo malayo siya sa brown, no? Pero ang ganda ng kulay niya. So ang model natin ngayon mga kabiyahe, itong white. Pinakita lang natin yon, yung isang unit na yon. Dalawang unit ang available nila dito. At ipakita ko na rin sa inyo mga kabiyahe kung anong merong unit si Kimco dito sa Daang Hari. CF Moto mga kabiyahe, meron din pala sila dito. May dinidisplay na rin sila ng CF Moto. Big bike yan mga kabiyahe. At yan ay legal express na. Meron din silang Kimco Like. Ayan. Kimco Dink. Ito yung nag-viral nung kapapasok pa lang ng taon. Ayan. Si Kimco Dink yan. Maganda rin yan mga kabiyahe. At pati ang picture niyan. Maganda rin. Ito si CT300. Ayan. Ang lalaki. X-Town. CT300. Ayan. May presyo siya ng 214. Ayan. At ito, napaka-brusko. Si AK 550 Premium na may price na 629,000 at legal express na rin yan mga kabiyahe. So back to Skytown ng Kimco. Tayo po ay nagpapasalamat kay Sir Marlon at tayo tutulungan na magpaliwanag sa inyo. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga. Biyahe ni Frank po. Yes. Good day sa lahat. So, ako po si Marlon from ABB Motor Hub. So, nandito po tayo ngayon sa Motor Ace Building located Molino 4. So, dealer po kami ng Kimco, CF Moto, KTM, and Husqvarna. Yeah, multi-brand po kami. So, andito po sa harap natin si Skytown. Ito yung bagong unit from Kimco. So, number one, pag-usapan muna natin yung specs niya. So, number one, ang kagandahan dito, sa base price niya, ABS na siya. And hindi lang basta-basta ABS, meron din siyang traction control. Ang kaibahan natin, number one, ang normally kasi sa mga gantong unit na 150, harapan lang yung ABS. Si Kimco dual. Dual na pala. Dual ABS siya, harap-likod. Aside doon, saan ka makakita, nilagyan pa siya ng traction control. Traction control. Yan. So from 150cc, ano na rin siya, 2 valves and air-cooled. Air-cooled na. Ayan. And then, kung makikita nyo, LED na po yung headlight niya. Ayan. And then, yung mga signal light niya, bulb type pa. Bulb type. Pero LED yung headlight and the taillight. Taillight. And kung makikita rin natin yung panel dito, yung panel display niya, digital. Malaki Digital po na siya. rin. Hindi siya katulad ng mga normal na 150. Okay. Tapos may, for now, disusi pa rin siya. Shutter And lock. then, yung gas tank niya. Gas tank. So, gas consumption niya, sa base sa testing, controlled condition, 40 kilometer. Uy, Pero, masama. maano siya. Pero kung tinest siya, around 35 to 33. Kung gamit siya. Yan. So, dual suspension na rin siya. And disc na rin yung likod with ABS. Uy, disc brake na. Yes. So, pakita natin yung compartment. Yan.
Sobrang laki ng compartment Ayun, niya. sobrang laki ng compartment niya. Ayan. Siguro kasi dito talaga yung full face natin dyan. At Kasya. may half face pang kasya. Nakadepende lang sa shell, pero Sa kasya. shell, oh, Kasya. Kasya siya. So yan. And ito yung taillight niya. LED na. So again, yung bulb type pa yung mga signal light. So yun mga kabiyahe, no? Ang isang pinakamahalaga dito ay naka-traction control system siya mga kabiyahe. Kahit yung magdadrive nito medyo hindi pa marunong, makukontrol niya. Siya mismo ang magkukontrol sa sarili niya at maging sa ating mga rider. So yung specs na yon mga kabiyahe, yun yung isa sa nakakapagpamahal at hindi lahat ng unit ay kaya maglagay ng ganong features sa unit. So sir, sa price naman po. Ang SRP niya, biruin nyo, dual ABS with traction control, 150cc. Nagpe-presyo lang siya ng 118,500. Yung SRP. Okay. So hindi na rin masama mga kabiyahe. Naka-dual ABS, naka-traction control. Dual yan mga kabiyahe. Karamihan sa mga motorsiklo o sa mga scooter, isa lang ang linalagyan pero siya dual. At yung panel meter natin ay naka-digital na. So sa ganung presyo, not bad na. So may dadagdag pa po ba tayo about dun, sir? Warranty. Ayun, Ganda kay warranty. Ang warranty ni Kimco is 1 year or 12,000 kilometers. Yan. Sa ngayon po, mayroon po bang mapiprevious yung mga kukuha nito, sir? Ngayon, pwede ko kayong i-invite para magkakaroon kami this December 7. Meron kaming Kimco Day. Ayan, December so sa Las 7. Piñas. So pwede kayong pumunta, magpapa-test ride kami ng Kimco doon. Yan, matatry nyo yung Kimco doon. May mga sale kami doon. Ayun. Yun, yung Sir, mga offer natin. May exact location na po ba? Pwede nilang i-waste KTM Las Piñas. KTM Las Piñas. Oo. Doon po kayo magpapatest drive. Okay. So, yun mga kabiyahe. Sa gustong makapag-test ng mga unit ni Kimco, pwede po kayo pumunta sa December 7, Sa KTM Las Piñas showroom. KTM Las Piñas. Mga kabiyahe, sasabihin ko muna mga kabiyahe yung full details ng price ni Skytown ng Kimco. So, nagbibigay ito mga kabiyahe ng 12 months, 18 months, 24 months, 30 months at saka 36 months mga kabiyahe. At sabi nga po ni Sir Marlon kanina, ang presyo nito ay 118,500. Ayan po yung SRP niya. Pero kung kukunin po natin ng installment, meron po tayo ditong 4 na option. Pero ang sasabihin ko muna sa inyo mga kabiyahe, isang option lang kasi hahaba yung ating video. Ito ay yung mag-umpisa tayo sa 11,900. Pero yung 4 na option na sinasabi ko sa inyo, babanggitin ko. Pero yung mga monthly, hindi na po. Isa lang yung babanggitin ko. Ito yung mga option natin na 4 mga kabiyahe. 11,900 para sa ating down payment. 17,800. 23,700. 35,600. Yan po yung mga option para sa ating down payment. At kung kukunin natin ng 1 year, para po sa 11,900 na down payment, magma-monthly po tayo ng 12,156 pesos. Ayan. Sa 18 months naman, 8,968 pesos. Pag sa 24 months naman, mga kabiyahe, o sa 2 taon, 7,336 pesos. At sa 30 months, 6,418 pesos. Pero po sa 3 taon, mas mababa na 5,792 pesos na lang po. Yun yung, ang down natin ay 11,900 pesos. Pero kung ang kukunin yung mga kabiyaheng down ay 35,600, ayan na, sasabihin ko na sa inyo yung sa dulo, sa taas at sa baba para may ideya kayo mga kabiyahe. Kung 35,600 ang down ninyo para sa isang taon, 9,551 pesos po. So napakababa na po kung medyo mataas yung ating EDA down. Ayan. Sa 18 months naman, ayan, 7,048 pesos. So mas mababa na lalo. Sa 24 months, 5,708 pesos. At sa 30 months naman, 4,991 pesos. At yung 3 taon mga kabiyahe, sobrang baba na dahil 4,503 pesos na lang po. Yun yung
may bibigay ko po sa inyong ideya pagdating po sa price. Pero sa video po natin, ilalagay po natin yan lahat, yung mga option na yan. So, pinapaikli lang natin ngayon para medyo maiksi lang din yung oras na inyong papanoorin. At maglalagay po tayo dyan ng mga contact person at contact number, kagaya nga po ni na Sir Jasper, ayan, at si Sir Jo Marie. Ilalagay din natin yan. At ang number ni Sir Jo Marie, 0915-341-7901. At yung kay Sir Jasper naman ay 0956-87-65571. So yun mga kabiyahe, dahil nasabi na ni Sir Marlon kanina yung mga special features nito at maging yung mga specs na talaga namang kailangan ng isang unit, kagaya na nga po ng ABS at yung ating TCS, which is ito nga po yung traction control system. So lalapitan natin yung ating unit para ipakita sa inyo yung appearance. Ayan, meron po tayo ditong visor na bulky, makapal. Ayan, at ito po ay non-adjustable. Dito sa loob nitong windshield na to, andyan yung logo ng Kimco, ayan, naka-emboss at kulay white nga po yan. At yung ating headlight dito, naka-split yung ating daytime running at naka-full LED na po yan mga kabiyahe. At dito naman may combination siya na black, kaya naman litaw na litaw ang kaputian ni Skytown 150. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng kanyang fender sa unahan. Puti din yan mga kabiyahe. At maging dito sa likuran. At kung sisilipin natin mga kabiyahe, no? Ayan, no? Wala tayong makikita sa loob ng mga wire o hindi natin makikita yung kanyang engine dahil cover na cover po siya, oh. Walang, ayan, naka-cover po siya. Yung mga talsik ng putik o tubig, hindi mapupunta sa engine. At ayun, yung busina natin, nasa loob din mismo. Hindi rin siya madudumihan dahil nasa loob. Pero mayroon siyang air vent. Dito sa kanyang mga turn signal, naka-split siya dito, malinis ang pagkakagawa. Hindi siya madadagil o masasanggi. Hindi siya mapuputol kasi kasama siya nitong pairings niya mismo. Ayan. Pagdating naman dito sa kanyang suspension dito sa unahan, ito yung inner tube niya. Makakapal din siya, mga 1 in 1/4. At dito naman, mga 1 in 1/2 yung kanyang outer tube niya. Malaki rin at matte black ang kulay niya. At yung kanyang gulong, ayan, ang sukat ay dito sa unahan mga kabiyahe ito 111 by 70 by 14. So yung ating mag-wheel dito ay di 14. So hindi mahirap hanapan ng goma pag tayo magpapalit na dahil di 14 po siya. At naka-tubeless na po tayo dito mga kabiyahe. At ang appearance ng kanyang wheel mag mga kabiyahe, may 10 stem po siya. Kaya naman matibay po yan. Sa braking system sa unahan, ito yung kanyang disc brake rotor, mataba, mga 8 ang lapad yan mga kabiyahe, at naka-dual piston caliper tayo dyan, na gawa mismo ni Kimco ang kanyang piston caliper. May naka-emboss siya na Kimco mga kabiyahe ito. At sabi nga po kanina ni Sir Marlon, naka-dual ABS na ito. Ayan. Tingnan natin dito sa kanyang pairings, sa sidings, dito sa kaliwa, ayan. Bold siya mga kabiyahe. Wala tayong makikita dito masyadong decals o totally wala. Ang makikita lang natin dito, ito lang na silver na TCS at nakalagay nga sa baba na may black yung traction control system. At dito naman sa baba, ang nakalagay lang sa kanya, chrome din yan, yung 150. So ito nga si Skytown ay 150cc. Ito naman yung appearance ng kanyang footboard. Ayan. Rubberize ito mga kabiyahe. May pagka-rubberize itong kanyang footboard. Ayan. At maging itong sidings niya. At wala yang pintura. Ito naman yung appearance ng kanyang foot peg ng ating pillion. Ayan. So pag hindi natin gagamitin, pwede nating i-fold sa taas. Ayan. Malinis. Dito naman, yung kanyang side stand. Wala pa siyang side stand kill switch. Ito naman yung ating center stand na bulky rin. Lagyan pa siya ditong additional sinapian pa. Kaya makakaasa tayo na matibay itong stand, center stand niya. Ito naman yung kanyang panggilid o ng kanyang CVT. Ayan.
May cover siya dito na hard plastic at ito mismo yung pinaka CVT niya mismo. Pag tinanggal to, kita na natin yung belt. At may naka-emblem o naka-emboss dito na Kimco. At itong taas, ito naman yung appearance ng kanyang air filter. Dito sa fairing sa taas, ayan, may naka-emboss na malaki, naka-chrome Skytown. Yan lang ang makikita dyan mga kabiyahe. Kaya naman napakalinis ang pagkakayari nitong unit ni Kimco. Dito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang suspension sa likuran. Sa mga naghahanap po dyan na dual shock absorber, ito na po. Dalawa po ang nakakabit kay Skytown. Kaya naman makakaasa tayo na talagang kahit medyo malaki ang sasakay dito, kahit dalawa pa, hindi aayawan ni Skytown dahil naka-dual shock absorber tayo dyan mga kabiyahe. Dito tayo sa fender sa likuran. Ito naman yung appearance niya, bulky rin. Ayan, yung taillight na kung activated lang ito mga kabiyahe, makita natin na talagang napaka-futuristic din naman ang taillight niya dahil kahit hindi nga mga kabiyahe naka-activate, kitang-kita na kapag naka-activate ito mga kabiyahe, itong red na ito yung pinaka-park light niya. So itong nasa baba naman na ito, pag naka-activate ito at brinik natin, ito naman yung lalakas yung sinag. So ang ganda ng kanyang taillight. Sa kanyang turn signal, naka-bulb type tayo dito, meron siyang reflectorize. Pa-oval siya mga kabiyahe, kabilaan po yan. At kulay orange siya. Kung tatawid tayo, magkukross tayo, kita tayo kasi gawa ng mga naka-equip sa kanya ng mga reflectorize. At maging dito mga kabiyahe sa kanyang likuran, may naka-equip din na reflectorize at kulay red naman yan. So dito tayo mga kabiyahe sa kanyang exhaust. Ayan, bulky rin mga kabiyahe. At ang pinakamaganda dito mga kabiyahe, meron siyang heat guard. Ayan, may heat guard siya mga kabiyahe at hanggang dito siya sa pinaka-tip mismo. So kahit masagi ito ng ating pillion o pag ginamit ito ng mga angkas o joyride o kahit ano pa man yan, habal-habal, kahit madikitan yung kanyang exhaust, hindi mapapaso yung angkas kasi magmula dito sa puno hanggang dito sa dulo, sa tip, may cover siya mga kabiyahe. So ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng braking system dito sa likuran mga kabiyahe. Malapad din. Siguro mga 7 naman ang lapad nito. Itong disc brake rotor niya. At naka single piston caliper tayo dito ang malaki. Ayan. Ito. At kulay gold yan. Ito naman tayo mga kabiyahe sa kanyang handlebar. Ito yung appearance ng kanyang handlebar. May makikita tayo ditong silver na may naka-emblem na Skytown. Ayan. Black. Litaw na litaw. At dito sa right hand grip natin, ito yung throttle. Malambot. At kasya yung ating kamay na large. So hanggang XL kasya to. Naka-bar end tayo dito mga kabiyahe. Ayan. Yung ating front brake malambot. Brake master. Ayan. Dito natin makikita kung kailangan na natin maglagay ng brake fluid. Kabilaan yan mga kabiyahe dahil ito nga po ay naka-disc brake harap likod. Kaya dalawa ang ating brake master. Ito pong instrument panel niya ay fully digital na. So hindi natin may papakita yung mga details kung anong meron siya. Pero ang nakikita ko dito may dalawang buton. Gaya nitong mode at saka yung adjust. So, yung dalawang buton na yan yung ginagamit para sa ating pagtitrip at saka sa pag-adjust ng mga oras at kung ano pang gusto nating i-adjust dyan sa instrument panel niya. At dito sa kaliwa, dito naman makita yung mga switch gaya ng busina, turn signal, high and low beam, at dito sa likod, may pass light pa. Ayan. At ito naman yung brake lever sa likuran. Malambot din. Hindi ka mangangalay, kapipisil. At dito, kabilaan yan mga kabiyahe, itong dalawang butas na ito, lagayan niya ng side mirror. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng upuan ni Skytown. Black ang kulay niya mga kabiyahe, pero sa personal, parang iba ang pagka-black dito kaysa dito sa pillion. Yung dito sa pillion, makinis yung pagkaka-leather niya. Dito naman sa rider, parang may pagka-groove siya at may pagka-rubberize. At pagdating naman sa kanyang foam, maganda yung foam, hindi matigas at hindi rin masyadong malambot. Pero pag pinisil mo, ayan, maganda yung quality. At yung mga tahi niya, ayan, makikita nyo yung tahi. Naka-double stitch tayo dyan, dito sa loob, at ito yung nasa labas. So, dito sa tabi, wala. At dito,
yung pinaka-partition niya, parang naka-design camel back seat na siya, mga kabiyahe. Ayan, may pa-bounce siya dito sa ilalim. So, kung hanggang dito yung ating hips, masusupport niya yung ating hips. Hindi tayo mangangalik. Hindi mo na kailangan magpa aftermarket na upuan. Maganda na siya. At ito naman mga kabiyahe yung appearance ng grab bar natin. Metal at alloy yan. Dito naman tayo sa kanyang ignition switch. Naka-shutter lock na siya mga kabiyahe. Dito naman tayo mga kabiyahe sa baba. May nakita tayo ditong USB charging port. Ayan, may takip na goma. Mayroon din siya mga kabiyahe type C. Ayan. So cable na lang ang kailangan nito mga kabiyahe. May type C at may USB charging port. At pag hindi nyo na ginagamit, pwede natin takpan nito. Ayan. Secure na siya. At yung kanyang bulsa, tama lang din naman mailagay natin yung ating cellphone. Pero medyo may kababawan mga kabiyahe. Pero pag pinasok nyo ng todo, hanggang doon naman, pasok hanggang dito natin. No? So, siguro yung haba ng kamay ko, mga 6. So, pasok din siya. Oh. Pasok din yung buong cellphone mga kabiyahe. Hindi naman malalaglag. Tapos, lagyan na lang natin ng basahan para hindi alog-alog, hindi maingay. Pagdating naman dito sa kaliwa, pipindutin lang natin to. Ayan. Bumukas na siya. At pwede natin ditong ilagay din yung kung meron tayong wallet. Ayan. Tapos, i-lock na natin. Ayan. Hindi na malalaglag. At pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang engine, meron itong 150cc, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, fuel-injected, max power mga kabiyahe, 8.4 horsepower at 7,500 RPM, max torque, 11.9 Newton meter at 6,500 RPM. Transmission, CVT, starter, electric, weight mga kabiyahe, 126 kg. Pagdating naman sa kanyang length, width at height, meron po siyang 1,940 by 750 by 1,340 mm. May seat height po siya na 770 mm at may wheelbase naman na 1,320 mm. Fuel tank capacity, napakalaki po ng may lalaman dahil mayroon po siyang 7 liters. Ayun, pagdating nga po sa kanyang gulong sa unahan, meron po siyang sukat na 110 by 70 by 14 at sa likuran naman ay 130 by 70 by 13. Pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang front suspension, tayo po ay naka-telescopic port. Sa likuran naman ay naka-dual swing shock absorber. Brake natin mga kabiyahe sa likuran at saka sa unahan, pareho na po yan naka-ABS. So yun mga kabiyahe, kung kayo po ay naghahanap ng ganitong unit, pumunta lang po kayo dito sa nabanggit nating outlet at nakalagay po dyan sa ating video yung exact address ng outlet na ito. Ito nga po yung Kimco, dito po yan sa Danghari, dito sa Bacoor, Cavite. At ako po ay magpapasalamat sa shop na ito, sa outlet, at tayo po ay napagbigyan na makapag-vlog sa kanilang outlet. Maraming salamat po at salamat din po sa yung nanonood at sa lahat ng sumusuporta sa Biyahe ni Frank. Kay Sir Dahandiman, ayan, shout out kay Sir Emiliano Gubat, shout out po. At kita-kits muli tayo, Biyahe ni Frank. God bless.